nung pinag-uusapan yung ROTC, kasi ang may proposal ng ROTC si Bato de la Rosa eh. Lalo na ditong umiinit ang issue ng China, sinasamantala ito ni Bato de la Rosa na itulak yung kanyang pagsasabatas ng mandatory ROTC. Ngayon, sinasamantala ni Bato yon. Siyempre, magandang pagkakataon nito na i-drum beat yung kanyang ROTC, mandatory ROTC, dahil sabi ni Bato, wala tayong kalaban-laban sa China. Biglang naging makabayan si Bato. Ginamit pa yung issue ng China para itulak yung kanyang ROTC. Ang nakakatawa mga kabunyog ito, sa proposal ni Bato ng ROTC, pati ka mga babae kasama sa ROTC. Tinanong siya ngayon ni Chis Escudero. Usually, gender equality, sexes discriminated upon would like equality with respect to the things and opportunities that they like. There is even no data that says women want that. There is even no data that says women want to be equal and at par with men with respect to being required to undergo ROTC. That may be the justification, Mr. President, when you say you're including women, but have you heard from the women themselves if they indeed want that or not? May daughters, Mr. President. Tinanong ko sila, gusto nila. May staff ng mga babae, gusto Alam nila. namang sabihin sa'yo, hindi, author ka. Hindi. I'm just being candid, Mr. President. I'm just being candid and honest to the good gentleman from Bicol that marami rin gustong talagang mag-ROTC. Sabi ni Chis Escudero. Alangan namang sabihin sa yung hindi, author ka. Mayroon daw siyang kinonsulta. Ang kinonsulta ni Bato, yung kanyang mga anak na babae, at saka yung mga staff ng kanyang opisina na mga babae. Kaya sabi ni Bato, my daughters, tinanong ko sila, gusto nila mag-ROTC. May staff na mga babae, gusto nila. Yun. Kaya kumbinsido si Bato na gusto ng mga babae mag-ROTC. Kasi tinanong niya nga yung mga staff niya at saka yung mga anak niya, okay naman daw ang ROTC. Matindi. O anong masasabi niyo mga kabunyog dyan? Ano sa tingin niyo dyan? O ito naman, isa na naman. Nung isang araw, nagkaroon ng pagdinig. Sa Senado. Pinag-usapan yung budget sa 2024. Nag-briefing yung mga economic managers ng gobyerno, ng administrasyon. Nandun si Finance Secretary Jokno, si National Treasurer Rosalina Dillon ba yun? Tapos si NEDA Director General Arsenio Balisacan. Yung mga economic managers ng gobyerno nandun. Pinag-usapan yung budget sa 2024. Kaya lang siyempre, napag-usapan din yung utang. Binabayad kong buwis at magkano ang benefit ko dito sa budget na ito. At palagay ko, pag tinignan yung gano'n, makikinabang po, maraming mahihirap. Thank you, Mr. Chairman. So, don't panic, mga Pilipino. Utang lang yan. Panic, have babies, Senator De La Rosa. Have babies. para mahati yung utang. Thank you, Vice Chair Senator Bato. Ay, tingnan nyo yung tawa ni Bato. Sa kanya, nakakatawa yung ganyang bagay. Ay, may mas matindi pa dyan mga kabunyog. May mas matindi pa. Di ba pinag-uusapan, kapag napag-uusapan ng utang, pinapakita dyan kung gaano katindi yung utang, ipinapakita yung utang in terms ng bawat Pilipino. Bawat Pilipino, magkano na bang utang? Yan, pinapakita yan. Para ipakita yung tindi ng problema sa utang, isang paraan ng pagpapakita niyan, yung utang ng bawat Pilipino. So kapag pinapakita yung issue na yan, lumalabas dyan, pagka tiningnan mo yung utang ng Pilipinas, i-divide mo sa population ng Pilipinas, 112 million, lalabas kung magkano ang utang ng bawat Pilipino. Mayroon ding isa pang pagpapakita niyan, yung utang naman ng bawat pamilyang Pilipino, isang paraan pa rin yun. Nung 14.1 trillion ang utang ng Pilipinas, pag dinivide mo sa population ng Pilipinas, ilan ba ang population ng Pilipinas?
Sa population na 112.2 million na population, lalabas na ang utang ng bawat Pilipino ay 125,588. At kung bawat pamilya, ilan bang pamilya sa Pilipinas mayroon? 26.4 million families. Lalabas, bawat pamilyang Pilipino may utang na 534,021. Noong 14.1 trillion, ay ang pinag-uusapan na ngayon ng utang ng Pilipinas, 15.8 trillion sa 2024. So sabi ni Coco Pimentel, 143 trillion na yan. Ay 143,000 na bawat Pilipino. Anong solusyon ni Bato? Kasi yung per capita ng debt natin is ganito na pala kalaki. So, meron nagsasabi na mahirap na, mas maganda siguro kung mas manganak tayo ng maraming anak. Kasi para lumaki yung population natin at pag lumaki yung population, mas marami maghahati-hati sa utang, mas mababa yung per capita na utang natin sa yung simpleng pinubre na pag-iisip. Manganak na mas marami para yung per capita debt natin bababa. The bigger the population, mas marami maghati-hati sa utang. Ang sabi ni Bato, para lumiit ang utang ng bawat Pilipino, di ang gawin daw, i-encourage na mga anak ng mga anak, lumaki ang populasyon para mas maraming Pilipino ang maghahati-hati ng utang. Pag mas maraming Pilipino ang maghahati-hati ng utang, liliit ang utang ng bawat Pilipino. Wow, ang tindi. Magiging proud ba tayo ng mga senador na tulad nito? Ay, ang tindi ng problema ng bansa, ganyan ang kaisipan ng mga senador. At sa survey, pumapasok pa si Bato sa top 5 Kasi magre-re-election yan sa 2025 mga kabunyog. Naging senador yan 2019 Tinalo niyan yung 8 diretso. Tinalo niyan si Chel Jokno. Tinalo si Erin Tanyada. Tinalo niyan. Si Bam Aquino, si Marojas, Nery Colmenares. Yan ang nanalo noong 2019 daw Tapos na siya ng 6 years nitong 2025. Sila ni Bato, si Bongo, si Tolentino, Sakayan. Pati si Lito Lapid, mga kabunyog, saka si Bong Revilla, magre-re-election sila sa 2025. Sila. Yan ang mga kandidato sa 2025. Bato de la Rosa, Bongo, Tolentino, Lito Lapid, Bong Revilla, yan. At sila yung mga nasa top sa survey ngayon. Sabi ng Tanghire at saka ng Okta, top na chair. Nasa top 5. Bongo, Bato, yan. Ganyan ang sa kalidad ng Senado natin, ganyan ang mga nananalo sa ngayon. Mahirap. Hindi pa ito ang lugar natin. Talo tayo diyan sa eleksyon. Hindi natin kaya ang utak ni Bato. Ano sa tingin niyo mga kabunyog? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.